Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. So, tutuloy po natin yung ating Eschatology Made Simple. Ito po ay simple course para po maunawaan natin yung usapin patungkol sa eschatology o pag-aaral sa end times. Anong mangyayari sa future according to the Bible? So, ngayon po ay nasa lesson 4 na po tayo. Natapos po natin yung unang tanong, what is eschatology? Number 2, what are the two major views on the end times? Merong dalawang klase ng pagbasa ng Biblia. Yun yung covenantal way and dispensational way. Yung pangatlong lesson naman po natin, what are the 5 views on the rapture? Ang view pala sa rapture, hindi isa lang, no? Kasi pag napapakinggan natin sa mga pulpito, parang isa lang yung paniniwala ng mga Kristiyano sa rapture. Marami pa palang views yung rapture. At ngayon po, ang tanong na sasagutin natin ay, what are the 3 views on the second coming? Yung muling pagbabalik pala ng ating Panginoong Jesucristo, merong 3 views patungkol dyan. So, yan po yung tatalakayin natin ngayong araw. Of course, in the future, we have what is postmillennialism, what are the 4 views on the book of Revelation, what are the 2 kinds of preterists, and what is the apostolic understanding of the last days, what is the future of the world, and what is the most biblical view of the end times. So, ayan, maganda po ito. Pag natapos natin itong course na ito, maunawaan na natin yung at least magkakaroon tayo ng magandang grasp, solid grasp at ideas patungkol sa end times or eschatology. So, umpisa na po natin. Una nating tatalakayin yung millennium. Kasi ang tanong na sasagutin natin, ano ba yung 3 views patungkol sa second coming? Isipin niyo po, no, second coming, muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yun po ay may kinalaman sa millennium or Revelations chapter 20. So, bigyan nyo lang po ako ng mga maximum of 1 hour. Tapos na natin tong lesson na ito. So, maganda lang na may 1 hour ako na time para mas relax yung pag-uusap natin para tayo nagkukwentuhan. No? Pero, ano po ito? Kumbaga, at least meron na tayong course. Course siya, pero parang kwentuhan lang. Yun naman kasi yung approach ko parang nagkwekwentuhan lang tayo pero marami tayong natututunan. So, ayan, 1 hour maximum. Try nating tapusin ng 45 minutes or mas maaga. Tingnan po natin. Maubos ko na yung kape ko. Alright. Revelations chapter 20. Dito sa Revelation, makikita po natin dito sa chapter 20 yung binding of Satan. Now, darating po yung time, or pwedeng dumating na, depende sa view, no? Pero dito sa Revelations 20, meron ditong pagtatali kay Satanas, paggagapos kay Satanas. So, sabi po rito, sabi ni John, yung apostol na sumulat ng Revelation, "Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit in a great chain." Now, yung angel po niyan, possibly si Jesus Christ. And hindi na natin didiscuss dito sa video na to. Pero gusto ko lang malaman nyo, yung angel, ang ibig sabihin niyan, messenger. Yan yung literal meaning niyan, messenger. So, possibly si Jesus Christ yan na talagang tumalo kay Satanas. Meron siyang susi at meron rin siyang kadena, great chain. Anong ginawa niya? "And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Meron palang pagtatali na gagawin kay Satanas. At ikukulong siya. Sabi po rito, "And threw him into the pit, and shut it and seal it over him." Anong purpose? Bakit siya kinulong? "So that he might not deceive the nations any longer." Ayun, para pala hindi niya nabadaya yung mga bansa. "Until the 1,000 years were ended." After that, pagkatapos ng 1,000 taon, after that, he must be released for a little while. Papakawalan ulit siya. And I believe yung reason bakit siya papakawalan, aalisin sa kulungan, is for judgment. Para hukuman na si Satan once and for all. So, dito po may binabanggit na 1,000 years o yung tinatawag nating millennium. Now, yung salitang millennium or 1,000 years, yung concept na yan, nasa Revelations chapter 20 lang po yan. Isang chapter lang yan, pero ang daming debate na nagaganap dyan sa Revelation 20. Ano ba yung nature ng 1,000 years na yan? Literal ba yan o figurative?
Ito ba ay figurative? It means a long period of time. Hindi literal na 100. Baka naman pwedeng 1001, diba? 1002, 1003, or 3000 or 100,000. It means a long period of time. Sabi naman ng iba, hindi literal yan, 1,000 years yan, 1000, no? 1,000, yes. 1,100. So, millennium, 1,000 years. Tanong po, kailan mangyayari yan? So, meron po tayong tinatawag na iba't ibang views patungkol rito sa millennium na may kinalaman po sa second coming ng Panginoong Jesucristo. So, yan po yung matutunghayan natin dito sa klase na ito, sa online class na to. So, 3 views on the second coming. Ito yung 3 views. Discuss natin, isa-isahin po natin. So, yung una, tinatawag nating premillennialism. Kailan babalik si Jesus? Pag ikaw ay premillennialist, ibig sabihin, mauuna muna yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yung second coming. Pre means before. So, before the millennium, bago yung 1,000 paghahari ng Panginoong Jesucristo, babalik na siya. So, according to this view, babalik si Jesus Christ, tapos itatatag niya yung kaharian niya at maghahari siya for 1,000 years. Literal 1,000 years. Now, sabi naman ng mga amillennialist, or ito yung pangalawang view ng second coming, amillennialism. Sabi ng view na ito, yung millennial, yung 1,000 taon, hindi yan literal. Kaya pag sinabi nating it means there's no such thing. Parang atheist, no? Pag sinabi nating theist, God. Pag sinabi nating parang there's no God. There's no such thing as God. So, ito naman, amillennialism, sabi nila, there's no such thing as literal 1,000 years. Okay? So, yun yung pangalawang view. Pangatlong view naman natin, yung post-millennialism. Ibig sabihin naman nito, darating si Jesus Christ after, post. Pag sinabi natin post, after, pagkatapos. Pagkatapos ng millennium. Pagkatapos ng 1,000 paghahari ng Panginoong Jesucristo, tsaka pa lang siya babalik. Okay? So, yung pre, it means before the millennium, bago itali si Satanas, bago magsimula yung 1,000 taong paghahari ni Kristo, darating na siya. Okay? Before. Yung post naman, after the millennium, pagkatapos maghari ni Jesus Christ ng 1,000 taon, means long period of time, babalik na siya. Yung amil naman, actually, yung amil, misnomer to Hindi naman talaga, actually, mali tong name na to Pero kasi yan na yung naging common na tawag. Kasi yung mga amil, naniniwala naman sa millennial or millennium or 1,000 years reign of Christ. Figurative nga lang. So, pareho siya ng post-mill. Yung mga amil, post-mill din sila. Okay? Ibig sabihin, darating si Jesus Christ after the millennium. Pero yung understanding ng amil tsaka post-mill, figurative. Ibig sabihin, hindi literal na 1,000 taon. Okay? So, ito yung 3 views. Discuss natin isa-isa. So, ito yung timeline natin. Time ni Jesus Christ. Okay? 2,000 years ago. Naririto tayo ngayon. So, isipin nyo, 2,000 years yung lumipas dyan. Now, kung ikaw ay premillennialist, ibig sabihin, naniniwala ka na yung second coming ni Jesus Christ, darating siya before the millennium. Ibig sabihin, darating muna si Jesus Christ bago yung 1,000 years reign of Christ. Okay? So, kaya tinatawag na pre-millennium. Second coming. Mauna yung second coming muna bago yung millennium. Now, nilagay ko rito, nakita niyo maraming guhit. Ano ibig sabihin ng maraming guhit na yan? Ano po yan? Depende lang sa view mo kung ikaw ay dispensational premillennialism o premillennialist. Dito maraming kaganapan dito. May Antikristo pa rito, may mga yung wars, rumors of wars, mga malawakang tagutom, matinding paghihirap, may rapture, no? Maraming mangyayari diyan. Tapos tsaka pa lang babalik si Jesus Christ. And then magsisimula na yung 1,000 paghahari ni Jesus Christ. So this is premillennialism. Summarize natin. By the way, dito sa natin na to, sa video natin na ito,
hindi natin i-discuss yung mga talatang sumusuporta sa bawat views. Kasi kung sasama natin yon, napakahaba ng video na to. So, i-describe lang natin kung ano yung paniniwala ng tatlong views na ito. Okay? Premillennialism, so ito yung summary. Naniniwala sila sa 1,000 years reign of Christ. Literal. Ibig sabihin, 1,000 taon. Kailan mangyayari yon? In the future. Jesus will reign in the future. Naniniwala rin sila that Jesus will transform the world. Kaso nga lang, hindi sa panahon natin ngayon, kundi sa future, sa muli niyang pagbabalik. Pag bumalik na siya. So that's premillennialism. Now, yung Amil naman, ay ganito naman yung view niya. So, let's say, dito tayo sa panahon na ito, kung amillennialist ka, yung paghahari ni Jesus Christ, yung millennium, nag-start na. So, ibig sabihin, na, kung babalik tayo sa Revelation chapter 20, sa first coming pa lang ni Jesus Christ, tinali na si Satanas. At yung pandaraya sa mga bansa, napigilan na si Satanas. Wala na siyang kakayahan, dayain pa yung mga bansa. Kasi, dumating na siya, tinali na si Satan during this time. Kailan siya i-release? Dito sa dulo. Okay? Para saan? For judgment. So, para naman sa mga pre-mill, dito pa lang itatali si Satanas. Tapos, kailan siya i-release? Dito. Pagkatapos ng millennium. Dahil yung mga amillennialists, naniniwala sila na yung millennium o yung 1,000 years sa Revelations 20 ay long period of time, hindi siya literal na 1,000 taon, nagsimula na siya sa time pa lang ni Jesus Christ at hanggang sa second coming. Okay? So, from first coming to the second coming, nagsimula na yung paghahari ni Kristo. Now, dito sa premillennialism, maghahari pa lang si Kristo in the future. Para sa amillennialism, naghahari na si Kristo. Kaso nga lang, sa langit lang. Okay? Kaya puno pa rin ang kasamaan dito sa mundo. Now, dito naman sa premillennialism, maghahari pa lang si Kristo sa future. Kaya yung mundo natin, pasama ng pasama. Okay? Kaya kung makikita nyo rito, yung kulay asul na yan, merong gap. Sa timeline natin, may maliit na gap. Ibig sabihin, detached siya. Yung paghari ni Kristo sa langit lang, no? Nandun lang sa alapaap. Doon lang sa heaven. Pero dito sa earth, hindi naghahari si Jesus Christ. Kung naghahari man, walang significant effect yung paghahari ni Jesus Christ dito sa lupa. Walang transformation na magaganap dito sa planeta natin. Sa kapanahunan natin. So, si Jesus naghahari sa heaven at dito rin sa lupa sa mga mananampalataya. Sa puso ng mga mananampalataya. Depende kung sino nagpapaliwanag. So, kung isa-summarize natin, amillennialism, naniniwala sila na figurative yung 1,000 years sa Revelation. Jesus is reigning now in heaven. Naghari na si Jesus Christ, pero sa langit at sa puso ng mga mananampalataya dito sa lupa. At naniniwala sila na wala talagang world transformation dito sa mundo. So, yung paghahari ni Jesus, bagamat nagsimula na, walang real effect yan dito sa mundo. Kung meron man, minimal lang. Wala talagang transformation sa mundo. Ngayon, yung postmillennialism naman, para rin siyang amil. Meron lang slight difference. So, nandito tayo sa panahon na ito. Para sa mga postmillennialist, nagsimula na rin yung paghari ng Panginoong Jesucristo. Parang amil siya. Now, kung mapapansin nyo, nakadikit siya sa lupa. Ibig sabihin yan, ang paghari ng Panginoong Jesucristo may epekto talaga dito sa mundo. Meron talagang pagbabago na mangyayari. Sabi ng mga premillennialist, yung pagbabago sa mundo, sa future pa. Sabi ng mga amil, naghahari na si Kristo ngayon pero wala masyadong epekto sa mundo. Sabi naman ng mga postmill, naghari na si Kristo ngayon at may epekto yan sa mundo. In heaven and on earth. So, para sa postmill, yung millennium na 1,000 years reign of Christ, nagsimula na rin kagaya ng amil, tsaka pa lang siya babalik. Kaya tinatawag na postmill. After the millennium, Jesus Christ will come. Ito pre-mill, before
before the millennium, Jesus Christ will come. Okay? Amil, pareho ng post-mill. Ang pinagkaiba, eto. Yung post-mill, figurative, 1,000 years, pareho ng amil. Pangalawa, Jesus is reigning now in heaven and on earth. So, yung paghari ng Panginoong Jesucristo sa langit at sa lupa. Bakit puno pa rin ng kasamaan dito sa mundo? Kasi nga, yung paghari ng Panginoong Jesucristo, hindi siya yung one click lang, nagkaroon na ng transformation sa mundo. Ang paghari ng Panginoong Jesucristo, ano yan, lumalago. No? Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Merong pag-increase, paglago. Merong paglaganap. So, kasabay ng paglaganap ng Ebanghelyo, lumalaganap rin yung kaayusan sa mundo. So, Jesus is reigning now in heaven and on earth. Jesus transforms the world. Ibig sabihin, nagsimula na yung prosesong ng pagbabago dito sa mundo. Okay? Gusto ko lang malaman nyo to kasi very practical to eh. Meron tong practical effect sa atin eh. Halimbawa, politiko ka, gusto mo ng pagbabago sa mundo, sa bansang Pilipinas. Pag premillennialist ka, kahit anong pagbabagong gagawin mo rito sa bansang Pilipinas, parang nagkokontra siya eh. Gusto mo ng pagbabago sa mundo, pero yung theology mo, naniniwala ka na yung mundo pasama ng pasama. No? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, parang talo ka pa rin. Ang pag-asa lang talaga ito, yung future sa millennium. Pasama rin ng pasama yung Pilipinas. No? Kahit anong gawin mo. Para naman sa mga amillennialist, kailangan mo lang maging faithful dito sa mundo, dito sa lupa. Kahit na yung good and evil, they will continue to grow. Okay? Sabay yan, good and evil continue to grow. Pag post-millennialist ka naman, yung good lumalaganap, yung kingdom, yung gospel, yung advancement of the church, patuloy ang paglago. Yung kasamaan naman, kasalanan, kadiliman, lumiliit. Yung corruption. Kasi yung gospel may real effect sa mundo. Because Jesus is reigning now in heaven and on earth. Kung pulis ka, gusto mo ng pagbabago sa departamento mo, gusto mo ng pagbabago sa kapulisan, sa kapayapaan dito sa mundo, kapag post-millennialist ka, bagay na bagay sa'yo. Ibig sabihin, nagmamatch. Kung si Lord, trina-transform na yung mundo right now, nagsimula sa maliit na kapayapaan, lumalaganap, yung kaharian niya parang buto ng mustasa, nagsimulang maliit hanggang sa naging pinakamalaki. Sabi ni Jesus Christ, yung kaharian niya parang yeast na inalo sa minasang tinapay, hindi mo makita sa umpisa, pero later on, na-impluwensyahan niya yung buong minasa. So, yun daw yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Bagamat nag-start na siya, hindi mo pa masyadong ma-feel. Lalo na sa time ni Jesus Christ. Kailan lang ba na-abolish yung slavery? Sa time ni Jesus Christ, even in the Old Testament, laganap yung pang-aalipin, trafficking, no? Human trafficking, sex slaves, no? Ang daming mga ganon, gera, pero pakonti ng pakonti yan para sa post-millennialism, no? Kaya yan, nawala na yung slavery sa mundo. Pag inalipin mo yung kapwa mo, forced labor, talagang kakasuhan ka na. So, para sa mga post-millennialism, gumaganda yung mundo kasi si God may ginagawa dito sa mundo. Okay? So, very practical po ito. Itong mga views na to sa second coming, may real effect siya sa ating pananampalataya at maging sa ating pamumuhay. So, ito po yung tatlong views para po mas maging clear sa atin kung ano-ano itong mga ito. Ilalagay natin sa diagram. So, may tatlong views. Yung una, post-mill. Okay? Yung post-mill, siya yung ito yung pre-mill, ito yung amil. Yung post-mill, siya yung pinaka-optimistic sa lahat. Okay? Pero lahat po ng tatlong views na iyan, naniniwala sa second coming and millennial kingdom. Ano po ibig sabihin nun? Yan tatlong views na yan, meron silang common denominator na naniniwala sila na si Jesus muling babalik. Okay, walang problema doon. Na merong millennial kingdom, walang problema doon. Magkakaiba lang sila ng mga detalye. Yung post-mill po yung pinaka-optimistic, naniniwala sa transformation of the world, at naniniwala sa present kingdom. Okay? Yung pre-mill, naniniwala sa future kingdom,
kaso medyo pessimistic. Bakit? Kasi nasa future yung transformation of the world. Okay? Wala sa present. Ibig sabihin, ngayon, yung hindi pa naghahari si Kristo at wala pa talagang mangyayaring pagbabago dito sa mundo. Kailangan bumalik muna si Jesus. Para naman sa Amil, walang significant transformation of the world. Merong minimal, ibig sabihin may konting pagbabago, pero yung gospel, hindi talaga yan maki-Christianize yung mundo. Hindi talaga dadami yung mga Kristiyano. Talagang good and evil, they will go together, no? Until the end of history. So, wala talagang significant transformation sa mundo. Now, syempre, ayaw nilang tawaging pessimistic sila, kaya sabihin na lang nating less optimistic. Etong Pre-mill and Amil, less optimistic. Now, para po mas lalo nating maunawaan ito, kukulayan natin, okay? So, ito yung Pre-mill. Kung mapapansin nyo po, etong Pre-mill, meron siyang, kumbaga, mga views na sinishare niya sa ibang mga views. Kay Post-mill, tsaka kay Amil. So, ano yon? Unang-una yung second coming, Millennial Kingdom. 3 sila, sinishare nila yung ganong paniniwala. Na yung Pre-mill, meron naman siyang view na pang sa kanya lang. Ano po yon? Future Kingdom. Yung Pre-mill naniniwala na yung kaharian ng Panginoong Jesucristo ay mangyayari kapag bumalik na siya. Kaya premillennialism. Okay? So, sa future kingdom. Now, naniniwala yung Pre-mill na magkakaroon ng transformation of the world kagaya ng Post-mill. Okay? Naniniwala sila sa transformation of the world pero sa future pa. Kaya ngayon, medyo less optimistic sila. Hindi sila masyadong positive sa mundo. Yung mundo pasama ng pasama para sa mga Pre-mill. Kasi nga, hindi pa naghahari si Kristo. Wala pa yung kingdom. Sa future pa. Okay? So, yan yung kabuuan ng Pre-mill. Future kingdom, medyo pessimistic. Kasi pasama ng pasama yung mundo. Wala pa yung kaharian. Kaya yung transformation of the world sa future pa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, this is Pre-mill. Now, yung Amil naman, naniniwala sila, yung mga Amil, sa Second Coming and Millennial Kingdom, kapareho ng Post-mill and Amil, naniniwala rin sila sa present kingdom. Ibig sabihin, yung kingdom ng Diyos, narito na, nagsimula ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, kaso sa heaven lang. Okay? Walang ganong significant effect dito sa mundo. Wala talagang transformation of the world. So, they believe that the world will not be transformed by the gospel, by the advancement of the kingdom, by the church. Sa Amil, nagmumula yung mga remnant, mga kakarampot lang na mga Kristiyano. Pati Pre-mill, ganun din. Ibig sabihin, hindi talaga dadami yung mga Kristiyano dito sa mundo. Hindi masasaturate ng gospel yung mundo. So, may pagka-pessimistic sila or less optimistic compared to Post-mill. Now, yung Post-mill naman, ito naman yung view na nakuha nyo yung strengths ng dalawa. Ng Pre-mill and Amil. Nakuha nyo yung strength ng Amil na yung kingdom nagsimula na, present kingdom. Nakuha niya rin yung strength ng Pre-mill na transformation of the world. Kaya siya yung naging optimistic, very positive. Pag post-millennialist ka, tingin mo sa mundo, binabago ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang tao na nagtatrabaho sa DPWH, dalhin mo yung pagbabago dyan. Yung gospel, ipamuhay mo dyan. Disipuluhin mo yung mga kasama mo. At magdisipulo ka ng mga engineers, mga kapwa mo contractors, mga nakaupo sa pwesto sa DPWH para yung kalsada sa Pilipinas maayos. So, ganyan ang mentality ng Post-mill. Yung pagbabago na mangyayari dito sa mundo kumbaga, align with God. Kasi si God, nagsimula ng He is in the process of transforming the world now. So, ayan, very optimistic yan. So, naniniwala yan ng gobyerno matatransform, yung mundo maki-Christianize, lalaganap yung ebanghelyo, unstoppable yung church, no? In the end, simula sa time ni Jesus Christ hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa future,
palaganap ng palaganap ang kabutihan, ang kapayapaan, at ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, nire-reject ng post-mill yung pessimism, yung pagiging negative. Hindi niya nakuha yung paniniwala na future kingdom kasi naniniwala siya sa present kingdom na may epekto dito sa mundo. At the same time, nire-reject niya yung paniniwala ng mga Amil na walang significant effect yung gospel. Na to the point na yung bansang Pilipinas, majority Kristiyano. No? Para sa Amil, minority, we will be forever minority. Kasi pag naging majority, magkakaroon tayo ng transformation dito sa mundo, post-mill na yon. So, ganun kakalabasan. So, this is post-mill. Okay? Now, question, nasan ka dito sa tatlo na ito? Ikaw ba ay pre-mill, amil, or post-mill? Now, para po mas, magkaroon tayo ng idea sa tatlong views na ito, tingnan natin yung short history. So, is the millennium literal or figurative? Ano ba yung paniniwala ng mga Kristiyano nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan? So, ito po yung timeline natin from the time of Jesus Christ until now. 2,000 years po ito na history. Isa-summarize ko sa inyo in few minutes. No? So, is the millennium literal or figurative? Anong sinasabi sa church history? Anong sinasabi ng mga naunang Kristiyano, mga leaders natin sa church? Now, meron po tayong tinatawag na church fathers. Now, yung church fathers po, sila yung mga leaders ng church nung unang panahon from 1st century to 5th century, first 500 years. Now, yung mga church fathers po, hati-hati pa yan meron pa yung apostolic fathers. So, sino naman yung apostolic fathers? Sila yung mga church leaders na connected sa mga apostles. So, sino mga halimbawa nun? Si Clement of Rome, si Irenaeus of Lyons, si Polycarp. Si Polycarp, disciple siya ni Apostle John. Okay? So, si Ignatius of Antioch, yun yung mga apostolic fathers yun, mga connected pa yun sa mga apostles. So, sila yung first generation o second generation ng mga Christian leaders. So, una yung mga apostle, Jesus Christ, mga apostles, tapos sumunod yung mga apostolic fathers. Natapos yung Bible sa time ng mga apostles, okay? Yung mga church fathers, sila na lang yung mga nag-i-interpret sa Bible. Okay? So, yung view nila ng millennium, merong literal, merong figurative. No? Maso-surprise kayo na yung mga church fathers pala natin, mga leaders ng church, hindi rin united even nagkakaiba-iba rin sila ng mga views. Parang sa panahon din natin ngayon. So, we have the apostolic fathers, we have the ante-Nicene fathers. So, sino yung mga yon? Irenaeus of Lyons. Yun na yung disciple ni Polycarp na disciple ni John. So, pangatlong generation na. So, sino-sino yung mga ante-Nicene fathers? Kasabayan ni Irenaeus, sila Justin Martyr, si Clement of Alexandria, Origen, Tertullian. So, yun mga yun na. Sumunod naman dun sa first, second, third, yung 4th, 5th, and 5th century church fathers, sila Saint Augustine na yon. Saint Augustine, Ambrose of Milan, mga Cappadocian fathers, sila mga example ng Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, and Basil the Great. No? Sorry, ang dahil kong binabanggit ng mga pangalan. Gusto ko lang malaman nyo na marami tayong mga church leaders, iba-iba yung mga views na patungkol rito sa millennium. So, merong naniniwala na figurative, merong naniniwala na literal. Okay? So, yung mga church fathers natin, nagkakaiba-iba. Tandaan natin, nagkakaiba-iba ng mga views nung unang panahon. Pero ito po, yung naniniwala sa figurative, simula nung unang panahon ng mga church fathers natin, hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy po yan. Okay? Now, yung mga naniniwala sa literal na interpretation, or tawagin nating pre-mill, okay? First 300 years lang sila. Naputol na. Okay? Sa time ni Augustine, 300 AD, itong 4th century, si Saint Augustine,
hanggang sa mga reformers ng 1500s. Ang paniniwala nila, by the way, sino yung mga reformers? Sila Martin Luther, John Calvin, Zwingli. So, sila yung mga reformers. Isipin niyo po, more than 1,000 years yan. More than 1,000 years. Puro amil, post-mill sila. And by the way, mga kapatid, yung unang panahon, hindi pa amil, post-mill, pre-mill yung tawag. No? Kaya huwag niyong tatawaging mga amil, post-mill yan sila St. Augustine. Kasi yan po ay later terms na lang. Mga recent terms na lang yan na ginagamit. Nung unang panahon kasi, wala namang premillennialist eh. Ang tawag nila lang Chiliasm. Ano ba ibig sabihin ng Chilia? Ibig sabihin ng Chilia, 1,000. Di ba pag sinabi natin kilometer, 1,000 meters. Pag sinabi natin kilogram, 1,000 grams. Ibig sabihin nun. Kaya 1,000. So, Chiliasm. Yung mga premillennialist na ngayon, ang katumbas nung unang panahon, yung mga Chiliast. Mga Chiliast. So, isipin niyo po, no? Nawala na yung mga pre-mill sa time ni St. Augustine kasi, hindi na nila pinaniniwalaan. Para sa kanila, Jewish fable lang to, Jewish opinion. Now, netong 1700s, mula time ni Augustine hanggang 1700s, halos abandoned yan paniniwala ng mga premillennialist. Walang naniniwala sa literal 1,000 years. Pag in-interpret nila yung Revelation 20, hindi nila iniisip na literal na 1,000 years yun in the future. Naniniwala sila na si Jesus Christ nagsimula na maghari sa time pa lang niya hanggang sa kaduluduluhan ng history. So yung premillennialism or yung Chiliasm, abandoned na yan. Wala nang mga ganitong naniniwala dyan. 1700s na lang lumabas yung pre-mill ulit. Okay? Nagkaroon ng revival. Lalo-lalo na ng 1830s, noong panahon ni J.N. Darby, yung pinakalat niya yung indispensationalism, mas lalong nakilala yung premillennialism. At dito sa Pilipinas, majority ay premillennialism. Okay? Majority sa Pilipinas, premillennialism. Pag nagtuturo ako na nagsimula na yung paghari ng Panginoon Jesucristo 2,000 years ago, hindi ako naniniwala sa 1,000 years, literal years na paghari ni Kristo in the future. Minsan ang tingin nila sa akin, ba't bago yung doktrina mo, no? Kakaiba yung doktrina mo. Inisip ko na lang, teka, yung doktrina ko nga yung yung tinuturo ko nga yung mas matagal na eh. Pero yun sa time na ba lang ng mga church fathers, hanggang sa ngayon, 2,000 years of history, walang putol, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung history ng Christianity, majority view, naniniwala sa figurative understanding of the millennium or 1,000 years reign of Christ. Si Jesus Christ naghahari na talaga from the first coming at babalik siya pagkatapos ng long period of time na paghahari niya. So, etong pre-mill, nung unang panahon lang ito, tapos na-revive na lang recently. For more than 1,000 years, walang ganitong paniniwala. Hindi naniniwala yung Christianity sa ganito. May mga mangilan-ngilan. For example, Joachim of Fiore. Yun yung mga mangilan-ngilan na mga so-called premillennialist. So, kaya pag sinabi sa akin na bago naman yung tinuturo mo, paniniwala mo, teka, tingnan muna natin history, no? At bago mo sabihin minority yung view ko o kaya bagong katuruan lang, tingnan muna natin kasi yung tinuturo ko, kasi I'm post-millennialist, very positive, very optimistic. Yung figurative understanding of Revelations 20, simula ng unang panahon pa yan, hanggang sa kasalukuyan walang putol, tuloy-tuloy. Yan yung paniniwala ng mga Kristiyano, no? Etong pre-mill bago lang uli na revive. And yung mga church fathers natin, hati-hati rin yung opinion patungkol dito. So, sa susunod tatalakayin natin yung post-mill. Mag-focus lang tayo dyan sa post-mill. So, dito sa video na to, in-explain ko yung pinagkaiba ng pre-mill, amil, and post-mill. Majority sa Pilipinas, pre-mill. Ngayon, ang tinuturo ko po yung post-millennialism. Lahat naman tinuturo ko, pero may emphasis ako, special emphasis sa post-millennialism na very optimistic. Nakuha niya yung strength ng pre-mill
and Amil. At the same time, nire-reject niya yung mga weaknesses nitong dalawa. Nakuha niya yung strength ng Amil na present kingdom, si Jesus Christ naghahari na ngayon. At mayroon yung paghari ng Panginoong Jesucristo, nagdudulot yan ng transformation of the world. Kaya kung ikaw teacher ka, gusto mo ng transformation sa education, mangyayari yan. You're aligned with God. Okay? Kung ikaw ay, ang business mo ay patungkol sa basura, gusto mong magkaroon ng mas malinis na mundo, green environment, yun yung mga pinaglalaban mo, you're aligned with God. Kasi God is in the business of transforming the world right now. Pero kung ikaw ay pre-mill, kahit anong pagbabago na gawin mo rito, in the future, pasama pa rin ang pasama yung mundo. Kasi, si Jesus Christ pa rin yung, sa pagbabalik pa ni Jesus Christ, yung talagang pagbabago. Pag post-mill ka, ang pagbabalik ni Jesus Christ, yun na yung pinaka, kumbaga, climax ng pagbabago. Pero pag amil, post-mill ka, ay amil tsaka pre-mill ka, yun pa lang yung simula ng totoong pagbabago. No, yung pagbabalik ni Jesus Christ. Pero sa post-mill, yun na yung pinaka-climax, gagawin niya ng perfect lahat. So, ito pong mga views na ito, meron tong real effect sa ating theology, sa ating mga pananaw at sa ating pamumuhay. Kaya maganda po na aralin din natin. So, next time, aralin po natin yung post-mill. Bakit po post-mill yung special emphasis natin? Kasi ito yung madalas hindi naririnig. Ang madalas naririnig natin, pre-mill and amil. Sa Pilipinas, majority pre-mill. Sa mga Reformed churches, hati, may post-mill, may amil. And by the way, may mga amil din na optimistic. Kaya ako, pwede akong post-mill, pwede ring optimistic amil. Kasi halos pareho rin naman sila ng doktrina, halos pareho rin silang way ng pag-interpret ng Bible. Yun nga lang, mas optimistic yung post-mill. Yung amil, mas less optimistic. No? May pagka, negative. Tingin nila yung good and evil, they will grow together. Pero sa post-mill, good will grow, the gospel will advance, yung kingdom ng Panginoon patuloy na mamayagpag, maghari dito sa mundo habang lumiliit yung teritoryo ni Satanas. No? That's the post-mill view. So next time, aralin po natin itong post-millennialism. Tatalakayin natin yung what is post-millennialism sa 5th lesson natin. So I hope may natutunan kayo rito, no? Mas napaaga yung discussion natin kasi sumasakit na rin yung lalamunan ko. Salamat po sa inyong pagsama rito sa maikli nating course, Eschatology Made Simple. Asahan po natin na kapag natapos natin itong kurso na ito, meron na tayong solid grasp ng eschatology. At least, lumalawak yung ating pagtanaw, ano ba yung iba't ibang mga pananaw ng mga Kristiyano patungkol sa usaping end times. So, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po in our next post.